Ito namang mainit na balita mula sa Frontline sa umaga. Lubog na naman dahil sa tuloy-tuloy na pagulan kahapon, maraming bahagi ng Metro Manila muli na namang binaha. Perwisyo rin ang inabot mga kapatid natin sa ilan pang probinsya, hindi rin nakaiwas sa mga pagbaha. Sa pagpapatuloy naman ng impeachment trial, pagbibigay ng 500 milyong pisong confidential funds ng OVP sa kanilang security group, iniutos daw ni VP Sara ayon sa kanyang disbursing officer. Agapay naman sa ating mga kapatid na apektado po ng masamang panahon. Alagang Kapatid Foundation nagpaabot ng tulong sa mga binahang residente sa Kalumpit, Bulacan. Inulan ng panalo ilang nagwagi sa Cinemalaya 22, nag-tie horror family drama ng mag-iina big winner sa Film Fest. Good morning, kapatid! Simulan natin ang balitaan. Nalubog sa bahang iba't ibang lugar sa Metro Manila dahil sa walang humpay na ulan na dulot po ng habagat. Ilang oras hindi nakadaan ng mga motorista ang Magallanes Avenue sa Makati City dahil po sa baha. Napalakad naman ang ilang commuters sa South Luzon Expressway malapit sa Magallanes dahil sa walang galawang traffic. Nagkabuhol-buhol din ang traffic sa Buendia dahil po sa baha. Stranded tuloy ang maraming motorista at mga commuter. Ayon sa MMDA, ang ulang bumuhos sa loob ng 5 oras kahapon, kalahati na ng binuhos na ulan ng bagyong Ondoy noong 2009. Nalubog din sa baha ang ilang probinsya sa Luzon nitong Lunes. Sa Dinalupihan, Bataan, binaha ang ilang pangunahing kalsada, nagbistulang ilog ang ilang lugar dahil sa hanggang dibdib na taas ng tubig. Binaha rin po ang ilang lugar sa Aguilar, Pangasinan. Pinasok ng tubig ang ilang eskwelahan at bahay sa lugar dahil sa walang tigil na pag-ulan. Gumuho naman po ang parte ng isang dike sa Tarlac dahil sa walang tigil na ulan at malakas na agos ng ilog. Nagtulong-tulong ang mga residente at barangay sa paglalagay ng sandbag bilang pansamantalang proteksyon sa komunidad. Samantala, inanunsyo naman po ng Malacanang ang suspensyon ng face-to-face classes sa ilang lugar, bunsod pa rin ng masamang panahon. Kabilang po dyan ang buong Metro Manila at mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Benguet. Wala rin pong face-to-face classes sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Ganyan din sa Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Ipatutupad naman ang alternative work arrangement sa mga government office sa mga nasabing lugar, maliban na lamang sa mga ahensyang may kinalaman sa disaster response. Samantala, sa iba naman pong balita, utos daw mismo ni Vice President Sara Duterte na ibigay ang 500 million pesos na confidential funds ng OVP sa hepe ng kanyang security group. Yan po ang inamin ng dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na isinalang bilang hostile witness sa impeachment trial. Paliwanag ni Acosta, utos ni VP Sara na ibigay ang pondo kay Colonel Raymond Lachica na dating commanding officer ng security group ng BISE. Alam daw kasi ni Lachica ang confidential activities na paggagamitan nito base sa joint circular na sinusunod. Para sa paggamit ng confidential funds, tanging special disbursing officer lang ang dapat humawak ng confi funds. Dahil naman sa masamang panahon, kinansela muna ang impeachment trial ngayong Martes. Binaha ang ilang kalsada sa Manila sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon. May ilang residente pang inilikas at live po mula sa Manila. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ongpauco. Nina, kamusta ang sitwasyon dyan sa Manila? Bok, isang maulanga umaga sa atin. Kabilang sa binaha ito ang lungsod ng Maynila kung saan walang tigil ang pag-ulan dala ng habagat. Sa Barangay 598, kinakailangan ng gumamit ng rescue boat kahapon para mailikas ang ilang residente dahil sa taas ng tubig. Kapansin-pansin din ang mga naglutang basura sa baha. Ayon sa Manila Public Information Office, nasa 120 ang inilikas mula sa nasabing lugar. Pinahari ng ilang bahagi ng Espanya Boulevard. Pero bandang alas 10 ng gabi ay unti-unti na ring bumaba ang tubig na makakadaan na rin ang ilang motorista. Sa monitoring naman ng Manila PIO, kanina-kanina lamang ay wala na ring pagbaha sa ilang bahagi ng Taft Avenue at makakalapit ng kalsada at kabilang dyan ang Finance Road, Pedro Hill at Padre Faura.
Bok, kanina nga madaling araw nga ay muli tayo nakaranas na malakas na pag-ulan at kasunod niyan kumakalap pa tayo ng iba pang update sa iba pang kalsada na binaha dito sa lungsod ng Maynila. Bok, pansin nyo sa aking gawing kanan ay pasabol na ng mga motorista o ng mga sasakyan itong bahagi ng Espanya Boulevard kung saan kagabi lamang ay umabot na nga ng ang baha mula gutter deep at hanggang tuhod. At yan muna ang latest dito sa lungsod ng Maynila. Balik muna sa inyo, Bok. Maraming salamat, Nina Umpauco. Lampas tao po ang baha sa ilang lugar sa Quezon City kahapon dahil sa walang tigil na ulan na dulot ng habagat. At para po sa ating morning ronda, live mula sa Quezon City, si Kapitana Carol De Asa. Kapitana, kumusta na ang sitwasyon dyan? Yes, Angela, lagpas tao na baha. Dito nga, inabot dito sa tabing ilog, Kaingin Bukid, Barangay Apolonio at Samson, Quezon City, kahapon ng hapon. Mabilis nga daw ang pagtaas ng tubig baha sa kanilang lugar. Nagsagawa naman ng rescue operations ang ating Barangay Apolonio, Samson, Quezon City, dakong alas 4 pasado ng hapon gamit ang ating barangay ng mga rescue boats para mapabilis ang kanilang pag-rescue dito sa mga apektadong residente. At alam niyo ba, Angela, wala naman nagsimatigasan ng ulo dito nga sa partikular nga dito sa tabing ilog Kaingin Bukid dahil mistulang mga residente kahapon nung ating kausap ay talaga namang takot na takot dahil kakaiba daw nga yung pagbilis ng pagtaas ng tubig. Abot baywang pa lang, Angela, ay inilikas na yung mga residente dito sa apektadong lugar na ito. At ngayon ay tinatayang nasa 127 na pamilya o nasa 131 na individual ang kasalukuyan na nasa multipurpose hall ng Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. At ayon nga dito sa Barangay Risk Reduction Management Office ng Barangay Apolonio, Samson, Quezon City ay sapat naman daw ang kanilang rasyon ng mga hot meals at mga relief goods. Nakapagbigay din sila ng mga gamot, lalong-lalo na nga itong doxycycline, lalo na dito sa mga residente na kababad nga kahapon ng matagal sa tubig baha. At meron din silang mga konsultasyon na isinasagawa mula sa kanilang health committee ng kanilang barangay. Dagdag pa ng ating BRRDMO, 70% dito sa Kaingin Bukid, partikular na daw dito sa tabing ilog, ang talagang tumaang mataas ang talagang tubig baha sa tuwing malakas ang ulan o may pagbagyo. At umaabot pa nga daw ito ng 8 hanggang 10 talampakan ang tubig baha. At ngayon naman ay yung mga residente dito ay nasa multipurpose hall na ngayon na evacuation center natin. At dumako naman tayo dito, Angela. Dito sa kinatatayuan ko, ito yung Cypress Village. Ito ay sakop din ng Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. Ang tubig baha naman dito kahapon ng hapon ay umabot sa 5 talampakan. Pero pagdating naman ng pasado alas 10 ng gabi ay umabot na ito sa 3 talampakan. At ang mga residente dito, Angela, karamihan ng mga residente dito, kung ikaw may meron kang ikalawang palapag na bahay, doon na sila lahat halos nagsiakyatan. At yung mga iba naman na wala, ay nakisuyo o nakiusap sa kanilang mga kapitbahay na doon muna pansamantalang manunuluyan. At meron din tayo dito nakausap, Angela, na 2 mag-asawang senior citizen. Sila ay nangungupahan nga dito. At ang kanilang tirahan ay parang pailalim siya underground Upahan siya na pataas pero nasa underground yung kanilang tinitirahan na talaga namang ayon nga dito kay Tatay Boy abot hanggang dibdib yung tubig baha doon sa kanilang bahay. Hindi na daw sila pumunta doon sa ating evacuation center dito nga sa Barangay Apolonio, Samson, Quezon City dahil mas minabuti nito ni Tatay Boy na maisalba yung kanilang mga ibang gamit, lalong-lalo na yung mga damit nila. At itong kanyang asawa ay hindi na rin niya kayang dalhin pa doon nga sa evacuation center dahil nga ito ay na-stroke at wala rin naman siyang kaagapay sa pagtulong sa pag-alalay sa kanyang asawa. At ito nga sa ngayon, nung atin nadatnan itong mag-asawa, talaga naman makikita mo sa kanilang mukha yung pagod, gutom at pangamba ang talagang umiiral sa kanilang mukha. Dahil ayon nga dito kay Tatay Boy, sa 5 taon niyang paninirahan dito sa Cypress Village, dito nga sa naturang barangay, Angela, ay talagang ngayon lang siya nakaranas ng ganong mabilis na pagtaas daw ng tubig baha. Ngayon, si nanay at tatay ay pinuntahan naman ng ating barangay at tag-supply na rin sila ng kaukulang mga pagkain na pangangailangan ng ating mag-asawang senior citizen. At ating nakapanayam, Angela, itong si Mr. Boy Galvez, yung ating focal person ng Barangay Risk Reduction Management Office at iba pang mga residente na apektuhan ng tubig baha dito nga sa Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag.
yan. No? Wala ako narinig. Oo. Alright, sige, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Kapitana Carol de Asa. Mga kapatid, 20 low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa sa loob at labas ng ating bansa. Ang isa po rito, mataas ang tsansang maging ganap na bagyo at live mula po sa Marikina City. Nasa front ng balitang yan, ang ating weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Dito, Alvin, good morning. Kamusta na ba ang level ng tubig natin dyan? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Nandito nga tayo sa Marikina River sa may bandang Santa Elena, Barangay Santa Elena. At kita sa aking likuran yung ating water level. Kahapon, umabot pa yan sa halos 17 meters. So nag-second alarm pa tayo. Ngayon, bumaba na po yan ng konti. Nasa 15 meters na lamang po ito, pero kitang-kita pa rin na rumaragasa yung ating ilog at kailangan pa rin natin maging alerto dahil ngayong umaga nasa orange heavy rainfall warning pa rin ang Metro Manila. Ibig sabihin po niyan, magpapatuloy pa rin yung ating malalakas na pagulan sa mga susunod na oras. Ang mga pagulan nga natin dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Luzon ay epekto pa rin ng habagat o southwest monsoon na dumadaloy patungo dito sa ating binabantayang dalawang low pressure area. Yung ating unang low pressure area, yung nasa loob ng PAR, ay huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 1,115 kilometers east ng Northern Luzon. Ito po ay mataas ang chance ang maging isang ganap na bagyo. If ever maging bagyo yan sa loob ng ating PAR, ito ay bibigyan ng local name na Neneng. Pero ito ay hindi naman natin inaasahang tumama sa lupa. Yan po ay kikilos lamang paitaas patungo dyan sa areas ng Southern Japan at area ng Taiwan. Samantalang, panibagong low pressure area naman dito sa may West Philippine Sea, ang namataan din ng Pag-asa. Ito naman ay nasa labas ng PAR at may layong 295 kilometers east ng west ng o kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Yan po ay nasa West Philippine Sea nga. At hindi din natin ito inaasahan pumasok sa ating PAR, pero nasa katamtaman po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo. Itong dalawang low pressure area na ito ay sa ngayon, hindi nga natin inaasahan maglandfall at hindi po yun ang concern natin ngayon. Ito ay kikilos lamang palayo sa ating bansa, pero dumadaloy dyan papunta yung ating habagat na kung saan yan po yung ating pinaka-concern ngayon dahil yan ay nagdudulot ng malalakas na pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi nito. Dahil nga sa ating habagat, posible pa rin yung ating halos walang tigil at walang humpay na pagulan sa mga areas ng Benguet, kasama dyan ang Baguio City, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, kasama na rin po dyan ang Occidental Mindoro. Samantalang, ang mga kabundukan ng Cordillera, kasama dyan ang Abra, ilang bahagi ng Central Luzon, kasama na dyan ang Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Tarlac, maging ang area ng Bulacan, posible pa rin yung ating mga manakanaka o yung ating patigil-tigil, minsan may kalakasan na pagulan dahil sa epekto pa rin ng habagat. Kasama rin po dyan ang Metro Manila. Meron din tayong mga posibleng malalakas na pagulan at paminsan-minsan pagulan sa mga areas ng Rizal, Cavite, Batangas at area po ng Laguna. Natitirang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon, posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan na thunderstorms dulot ng ating habagat, maging ang areas ng Western Visayas. Pero ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, may kainitan po yung panahon natin dyan at hindi umaabot yung epekto ng ating habagat o southwest monsoon. At dito nga sa Metro Manila, magpapatuloy ang ating mga manakanaka at paputol-putol na pagulan mula ngayon hanggang bukas hanggang sa susunod pang mga araw dahil sa epekto ng habagat. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At kung wala naman po tayong importanteng gagawin, pumalagi na lamang po tayo sa bahay para makaiwas tayo sa disgrasya. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ito po ang kanyang weather frontliner, Alvin Pura. Lagi may panahon para sa iyo. Maraming salamat, Alvin Pura, live na live from Marikina City. Hindi pa man humuhupa ang baha mula kahapon, muling ulan ng malakas ang mga kapatid natin sa Bulacan. At para ipasilip sa atin ang kanilang sitwasyon, live mula sa Kalumpit, si Traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, naku, good morning. Gaano bang kalaki ang itinaas ng baha dyan ngayon sa inyo?
Yes, Yes, Mami Chiki, good morning at good morning sa inyo mga kapatid. Wala munang sayawan, nandito ulit tayo. Nandito ulit tayo sa aking bayan, dito sa Kalumpit, Mami Chiki. Nandito nga tayo sa mismong barangay Ibaw S sa may Northville 9. At makikita po natin, ito, nakasakay na kami sa bangka. Kwento ka lang na mabilisan, itong bangka na makikita nyo, isa sa mga dinonate ng Victory Liner, yung bus company na yung kasi madalas, yun yung mga sinasakyan ng mga taga Bulacan, paluwas ng Maynila, lalo yung mga pamonumento, isa na ako dyan. At ito makikita nyo, Mami Chiki, na kailangan na natin magbangka kasi mula dito sa phase 1 na to hanggang bewang na yung baha. Tapos dito sa likod ko makikita ninyo, Mami Chiki, na ito yung eskwelahan ng Northville Elementary School na mula kinder hanggang grade 6 meron na. Pero dahil nga walang pasok na isang linggo, dahil nga sa tindi ng baha dito, yung second floor at third floor na makikita nyo, yun yung ginagawang o nagsisilbing evacuation center na mga kapatid natin dito sa Barangay Ibaw S. At dito makikita nyo, ito para siyang community, Mami Chiki, na kahit baha pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung mga operasyon, like yung mga may butika, may mga nagtitinda, para po maserve yung pangangailangan ng mga kapatid natin. Tapos ito, Mami Chiki, base doon sa information na nakuha namin sa LGU ng Kalumpit, ang Ibaw Este ang may pinakamaraming apektadong pamilya na mayroong 4,675. Ganon kadami sa kabuuan ng 46,498 ng taga-Kalumpit na apektado nitong baha na dulot ng habagat. Samantala, dito rin sa Ibaw Este mayroong 15,969 na individuals yung apektado. Kaya ang ilan doon nag-evacuate na para nga maligtas nila yung kanilang mga kaanak, tapos yung mga bata rin, na ngayon medyo hindi pa namin medyo mga tulog pa yung mga kapatid natin. Tapos ito, makikita, ito yung pa-phase 2 na, Mami Chiki, talagang yung bahay nila hanggang bintana na yung abot Kaya yung makikita nyo, merong mga ibang kapatid dito na nagsa-second floor na. Ito mga kapatid natin, yung kwento lang natin, ito mga taga Northville 9, sila yung mga na-relocate, Mami Chiki, na mula dun sa ginagawang release ng PNR. Ito yung mga galing sa mga barangay Balungaw, Corazon, Iba Este, Palimbang, Borneo, na ito, ginawang pabahay na sila. So kita nyo. Tapos ang matinding sakripisyo ng mga kapatid natin, barangay Iba Este, kanina madilim-dilim pa, talagang yung iba, bukod sa kung wala silang bangka, meron dito na talagang yung nilalakad nila, naka-jumpsuit, iba talagang nilulusong nila kahit wala. Then yung iba naman, part na rin ng pagkakakitaan nila, na iba gumagawa na rin sila ng sarili-sarili na bangka. Iba nakita namin gawa sa plywood, tapos nilagyan lang ng batsa, tapos yung gulong na luma lalagyan ng ng mga plastic na bote. Kita nyo dito, meron tayong dalawang kapatid na yan na tagang lulusungin nila kasi pag nagbangka ka raw, abutin sir mga 50 pesos, no? 50 pesos to 100 pesos. Tapos ito, pit lang natin dito. Ito mas matindi. Kaya po ba natin atras? Ito kasing lugar na to, bukid siya pero makita parang na ring maliit, parang ilog na rin ito. Lalo ito, isang iskinita na to, talagang abandonado na yung lugar kasi ang taas ng baha dito, Mami Chiki. So yung harap nila, kita nyo yung mga foam na nagkalat na rin na talagang ganong katindi yung baso loob. Tapos itong dediretso natin, Mami Chiki, itong pa-face na sir, no? Diretso na. Hanggang padibdib na yan, ganyang kataas. Lalo ngayon, habang ang mahirap dito, Mami Chiki, sa Ibaw S, lalo na sa Kalumpit, habang patuloy yung pag-ulan, mas lalo nakadagdag siya sa baha. Tapos, kung wala mang ang panalangin nga ng mga kapatid natin na taga Kalumpit, matigil na yung ulan kasi dito sa Ibaw S, madalas 1 month bago mawala yung tubig, sir, no? Ganon katindi yung So, paano pa pag umuulan? Di mas lalong dadagdag pa ng ilang araw. Ganon katindi yung sitwasyon dito, Mami Chiki. Tapos ngayon, madalang lang kami makakita ng mga kapatid natin na lumuluwas. Pero kanina mga 5 o'clock, 5:30, may mga pumapasok pa papuntang Maynila. Tapos iba nga, may nakasulubong ako, Mami Chiki, kung biro man iba, may naka-boxers pa. Tayang bit-bit nila yung kanilang pamasok, tapos may naglakad talaga naka-boxers. Tapos pagdating na lang doon sa may bahagi ng bagbag na tuyo ng kalsada, doon lang sila magpapalit at doon sila sasakay papuntang terminal po sa may Malolos. Ay makita na ano pa ba natin dyan. So ganito katindi, kaya maswerte na lang din po yung mga kapatid natin dito sa may Northville na may second floor. Pero madalas po dito sa mga walang second floor talagang hindi na po pwedeng matuluyan. Kailangan na po talagang tumira po sa evacuation. Tapos ito na, so yan muna ang ating update mula dito sa Barangay Ibaw Este. Kasama po natin ang mga magigiting nating Barangay Tanod. Balik sa inyo, Mami Chiki, ingat po kayo.
Ako, mas lalo ka na, Balik Mondi, sa'yo, alam mo, Mami hindi Chiqui. naman bago sa ating paningin yung Gulat baha dyan sa Kalumpit. Pero nakakagulat din kung gano'ng kataas siya ngayon. At ito yung, hindi na siguro tayo iiling kung makakita tayo ng traffic ng mga bangka dyan. Yan yata ang kailangan. Kaya, Mondi, mag-ingat ka dyan. Maraming salamat sa iyong update. Susunod, 13 anyos na binatilyo nawala matapos maligo sa Paseco Beach sa Maynila. Mga commuter, kung di na traffic, na stranded sa ilang kalsadang binaha sa Metro Manila. At sa showbiz, mga karakter ni na Enrique Hill at Andrea Brillantes sa Secret and Frog, engaged na. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik ang Frontline sa umaga. Buong pwesto nakatutok ngayon ang News 5 para bantayan ang mga lugar na naapektuhan ng mga pagulan at mga pagbaha. Ang ating weather, Tito Alvin Pura, nakaantabay po sa sitwasyon sa Marikina City. Si Traffic Tito Mondi Lopez naman patuloy na nagbabantay sa mga binaharin nating kapatid sa Kalumpit, Bulacan. Nasa Quezon City naman si Laila Pangilinan. Si Kapitana Carol De Asa nauna nang nagulat sa bahagi ng Barangay Apolonio sa Quezon City. Ang ilan nating News 5 correspondents nakapwesto rin sa ilan pang binahang lugar. Si Nina Ong Pauco mag-uulat pa ng sitwasyon sa Manila. Nasa Makati naman si Brian Castillo. Ang report sa mga binahang Kapampangan sa Macabebe ihahatid naman ni Dave Abuel. Abiso po sa mga kapatid naman nating commuter, may alok po na libreng sakay ang DOTR ngayong araw dahil pa rin sa patuloy na masamang panahon. Kabilang po sa ruta ang Quiapo papuntang Fairview, Loton papuntang PITX at Divisoria papunta naman pong Cubao via Nagtahan. Mayroon din sa Baclaran papuntang Monumento via TAP, Loton papuntang Muntinlupa, Heritage po papuntang Market at Monumento papuntang PITX. May libreng sakay din sa Calentong papuntang Pasig, Buendia hanggang Makati Avenue at Quiapo papuntang Commonwealth. May biyahe rin mula Marikina papuntang Cubao, Santa Mesa po hanggang Quezon Avenue via Araneta at Baclaran papuntang Sukat. Vice versa ang magiging biyahe po nito. Tatagal ang libreng sakay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi. Posible itong ma-extend kung kinakailangan. 43 sasakyan ang ide-deploy para sa libreng sakay. Nagkabulbol ang trapiko sa Metro Manila kahapon dahil sa walang tigil na ulan. Ang ilang motorista tumirik pa nang subukang tumawid ng baha. Nato po ang Frontline Report. Bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila. Ang resulta, pagbaha. Hindi tuloy makausad ang mga motorista sa bahaging yan ng Buendia, Makati. Ang ilang rider, umikot na lang kahit baharin sa dinaanan. Ang mga commuter naman, lumakad na sa Center Island, makaiwas lang sa baha. Pero marami pa ring lumusong na lang, lalo na yung mga papasok ng trabaho. Maging ang bangketa sa Hilpuyat, hindi rin nakaligtas sa baha. Sabi hindi tayo malusot. Sa Chino Roses Avenue, tumirik ang sasakyang yan matapos subukang makatawid sa tunnel. Sa Osmeña, sa gilid lang dumadaan ang mga rider dahil mas mataas ang tubig sa gitnang bahagi ng kalsada. Hindi na makatuloy yung mga sasakyan. Hanggang tuhod na yung lampas tuhod na. Stranded na kami rito sa may Katipunan. Stranded naman ang ilang motorista sa Katipunan Avenue, Quezon City. Abot tuhod na kasi ang baha. Ang mga motorista sa Quezon Avenue, lakas loob na sinuong ang baha. Ganon din ang mga nasa Commonwealth eastbound. Habang sa E. Rodriguez, bukod sa ulan at baha, malakas din ang hangin. Ang dating basketball player na si Mark Cardona, napatalon at naligo na lang sa mataas na baha sa G. Araneta Avenue. Sa Barangay Del Monte, lampas tao na ang tubig. Ang ibang mga residente nagawa na ngang mag-swimming. Sa Mandaluyong City, umabot hanggang tuhod ang baha sa ilang lugar.
Sa Barangay Hulo, may natagpuan pang ahas sa ilog. Marikina City. Tumaas din ang tubig sa Marikina. Nag-zero visibility pa nga dahil sa malakas na ulan. Lubog din sa baha ang ilang lugar sa Pasay City. Sa Barangay 183, rumonda na ang barangay para i-check kung may mga residenteng kailangan ng lumikas. Pinasok na kasi ng baha ang ilang bahay. Mag-evacuate po. Binuksan ng barangay ang kanilang gymnasium para sa mga residenteng nais lumikas. Naperwisyo rin ang malakas na buhos na ulan at mabilis na pagbaha ang malaking bahagi ng Maynila. Sa Espanya, gutter deep ang tubig kaya bumigat ang trapiko. Pahirapan tuloy ang mga commuter sa pagbaba ng mga sasakyan. Sa Ustenga, bumagsak na ang letter U sa block letters ng UST sa Plaza Mayor dahil yan sa baha at nagdaang malakas na ulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Samantala, nawawala ang 13 anyos sa binatilyo matapos maligo sa Baseco Beach sa Maynila. Linggo ng gabi pa na unang napaulat na nawawala ang binatilyo. Posible umanong inanod ang biktima sa Ilog Pasig, kaya sinuyod ng mga otoridad ang nasabing ilog. Ipinagpatuloy ang paghahanap sa binatilyo kahapon ng umaga pero bigo pa rin ang mga otoridad. Bukod sa mga tauhan ng Manila LGU, tumutulong na rin sa paghahanap ang Philippine Coast Guard. Nagpaabot naman po ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation sa mga binahang residente sa Barangay Frances, Kalumpit, Bulacan. Namahagi ang Alagang Kapatid ng relief goods, personal hygiene kits at bedding sa mga residente. Bunsod kasi po ng paulit-ulit na pagbaha, apektado na raw ang araw-araw nilang pamumuhay, lalo kapag malakas ang ulan na sinasabayan pa ng high tide. Naging posible po ang relief operation ng Alagang Kapatid dahil sa patuloy na suporta ng mga partners at donors natin. Tuloy-tuloy po tayong magpapaabot ng tulong sa mga kapatid nating nangangailangan. Para sa mga gusto pong makiisa, nasa inyong mga screens ang bank details ng Alagang Kapatid Foundation. Maraming salamat po mga kapatid. Soon to be Mrs. Pinagpala na si Kiara na karakter ni Andrea Brillante sa kapatid seryeng A Secret in Prague. Siya na talaga ang tunay na pinagpala. Matapos ang successful shoot sa Europe, sa altar na kaya ang next stop nila ni Mikoy? Say ni Andrea, masusubok ang relationship sa next chapter ng kanilang storya. Kahit wala na raw gulo o secrets, compatibility naman daw nila sa future ang matetest. Abangan ang mas pinalalim at mas exciting pang love story ng mga karakter ni na Enrique at Andrea sa A Secret in Prague, 9:30 p.m. sa Todo Max Primetime ng TV5. Sa aming pagbabalik, Palasyo, wala raw impormasyon sa umano'y private meeting ng Pangulong Marcos at VP Sara Duterte. Ilang kongresista kontra sa muling pagpondo sa flood control project sa ilalim ng proposed 2027 national budget. At sitwasyon sa Barangay Tatalon sa Quezon City kung saan umabot sa lampas tao ang baha. Alamin kay Laila. Huwag po kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong kasalo, balitaan at masayang agahan. Ito ang Frontline sa Umaga. In the morning, nagbabalik po ang Frontline sa Umaga. Umuugong ang balitang hiniling umano ni VP Sara Duterte na magka-private meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ayon sa Palasyo, wala raw silang impormasyon tungkol dyan. Ang sabi kasi sa mga kumakalat na balita online itong weekend, hindi raw pinagbigyan ng Palasyo ang bise dahil meron daw scheduled meeting na si PBBM. Maging si dating presidential spokesman Harry Roque sumakay sa balitang yan. Sabi pa sa ilang social media posts, humihiling umano si VP Sara na payagan siyang mag-resign at hayaang tumakbo sa 2028. Pero walang opisyal na pahayag dyan ang kampo ni VP Sara at hindi rin daw nabalitaan ng Palasyo. Kung totoo naman daw na gusto makipag-usap ni VP Sara kay Pangulong Marcos, bukas naman daw si PBBM sa kahit sinong gustong makipag-usap sa kanya.
Ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation. Nagsampa ng panibagong reklamong perjury si Vice President Sara Duterte laban sa nagpakilalang bagman niyang si Ramil Madriaga. Mismong si VP Sara ang naghain ng reklamo sa Taguig Prosecutor's Office. Nag-ugat ito sa mga isiniwalat ni Madriaga sa impeachment hearing ng House Justice Committee noong April 11. Sinabi noon ni Madriaga na inutusan siya ng bise na mag-deliver ng mga bag ng pera. Nauna nang itinanggi ng kampo ni VP Sara ang paratang. Giit ng abogado ng bise, kailangang mapanagot si Madriaga sa batas at para mabunyag ang umano'y malisyoso at walang basihang paratang kaugnay sa gumugulong na impeachment trial. March 4 nang unang maghain ng reklamong perjury si VP Sara laban kay Madriaga. Samantala, pumalag ang ilang kongresista na pondohan muli ang flood control project sa susunod na taon. Sa pagsisimula ng budget deliberation sa Kamara, lumabas na 107.4 billion pesos ang alokasyon sa flood control para sa 2027. Napag-alaman ding walang proyekto sa Davao Region kontra baha. Git ni ACT Teachers Representative Antonio Tino, taasan na lang ang pondo para sa pagpapatayo ng mga classroom imbes na pondohan ng flood control projects. Paliwanag naman ng DBM, ang paglalaan ng pondo ay nakadepende sa kakayahan ng ahensya na gastusin ito. Ngayong second half pa lang po sila nag-uumpisang ma-implement yung kanilang nakalaang budget po para sa kanila na inaasahan pong magsispill over hanggang 2027. By 2027, meron din po tayong isang package ng classroom infrastructure, school infrastructure project na tinatarget po nating ma-implement through a public-private partnership. So ito po ay meron po tayong target na ito po yung PSIP 3 na may estimated project cost na 105.7 billion na labas po on top po of our General Appropriations Act being a public-private partnership. Lumutang din na aabot sa 1 trillion pesos ang binabayarang interest sa utang ng bansa ngayong taon. Mas malaki pa raw yan sa budget ng Department of Education. Sa susunod na taon, aabot po ang interest sa 1.1 trillion pesos. Katunayan, umutang paulit ang bansa ng 1.6 trillion pesos ngayong taon. Pero ayon kay Finance Secretary Frederick Go, nananatiling sustainable ang utang ng Pilipinas. Habang lumalaki po yung utang natin, lumalaki yung interest payments natin. Which is why the correlation between fiscal deficit and debt to GDP, the higher the fiscal deficit, the higher will be the national government debt to GDP, which means the higher the interest payments. Inabot ng hanggang lampas taong baha ang ilang lugar sa Quezon City kasunod ng walang patid na ulan kahapon. Para sa updates, makakasama natin si Laila Pangilinan live mula sa Araneta Avenue sa Quezon City. Laila, good morning. Kamusta ang sitwasyon dyan? Chiki, eto na nga, humupa na ang baha sa kahabaan ng Araneta Avenue, pero humupa man o bumaba man ang tubig dito, hindi naman nakaligtas ang gate ng ilalim ng Skyway mula sa Malasampayan na basura na naandito. Hala, sige, parcel pa more mga kapatid. O order pa tayo ng order dahil ayan ang mga nakikita kong mga basurang nakasabit dito. Bukod dun sa mga one-time use plastic, mga sachet ng chichirya, noodles, kape at marami pang iba. Hindi ba meron pa mga shampoo rito at kung ano-anong mga dahon ang nakikita nating nakasingit sa steel nating ng ilalim ng Skyway dito sa kanto ng Araneta Avenue at ng Maria Clara Street. Sa pag-ikot nga namin kanina, no, ang sampayan ng basura ay mula dito sa kanto ng Maria Clara Street. Punta lang tayo dito, no, sa papalabas ng Quezon Avenue. Ayan.
Dito tayo mga kapatid, kita nyo hanggang, eto, papakita lang namin sa inyo, dito tayo sa gilid. Hanggang doon sa may Quezon Avenue, yaang mahabang sampayan ng basurang iyan. Nako, grabe, hindi ba? So, sa tingin ko marami-raming paglilinis ang gagawin ng mga kinauukulan bago tuluyang maging mas okay ang itsura netong kahabaan ng Araneta Avenue ito dito sa may bandang Maria Clara Street, hindi ba? Samantala nga kahapon, Mami Chiki, sa kasagsagan ng ulan ay lampas tao naman ang baha sa barangay Tatalon sa Quezon City. Humupa man ang baha, nag-iwan ito o nagkaroon tayo ng nasa 200 plus na pamilya o nasa 800 na individual na nasa evacuation center ngayon. Kaya mamaya, yan ang titingnan natin kung kumusta na ang kanilang sitwasyon doon. Yan muna ang pinaka-latest dito. Mami Chiki, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Laila Pangilinan. Umula ng tie sa awards night ng Cinemalaya 2026 dahil sa galing ng mga aktor. Nag-tie sa Best Actress for Leading Role sina Pokwang para sa pagganap niya sa Two Valid IDs at Ruby Ruiz para sa role niya sa Status Rejected. Pang-apat na acting award na ito ni Ruiz sa Cinemalaya. Dahil dito nalampasan niya ang record ni Eddie Garcia with 3 acting wins. Best Actor naman ang napanalunan ni Martin Del Rosario para yan sa pelikula niyang Tayo Lang ang Nakakaalam. Ito pa ang isang nag-tie. Best Supporting Actor sina Lucas Andalio ng pelikulang Mag-iina at Katie O'Malley ng pelikulang Hand of God. Para naman sa Best Supporting Actress, nasungkit yan ni Between Escalante para sa pagganap niya sa Animal. Speaking of pelikulang Mag-iina, wagi rin dito ang Best Director dahil kay Direk Giancarlo Abraham. At ang nanalo ng Best Full-Length Film, walang iba kundi ang pelikulang Mag-iina. Congratulations at mabuhay po ang pelikulang Pilipino. Sa aming pagbabalik, panibagong oil price hike ipatutupad ngayong araw. Motion para tanggalin ang freeze order sa 85 pesos na aumento sa sahod, inihain ang dole sa korte. BTS fan na may cancer binigyan ng kiss ni Jimin. Yan at iba pang mga balita ay hahatid ni Ted Paimon at DJ Chacha. Ang iba pa pong mga balita at pampagana sa umaga tutukan sa Frontline sa Umaga! Time check kapatid, 6:16. Nagbabalik po ang Frontline sa Umaga. Para po sa mga miyembro ng SSS, may alok na emergency loan para sa mga apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Pwedeng makahiram ng hanggang 20,000 pesos ang kada miyembro depende sa kontribusyon. Ibinaba rin ng SSS sa 18 buwan ang kailangang kontribusyon bago makahiram. Basta may 6 na hulog sa nakalipas sa 12 buwan. Maaaring bayaran po sa loob ng 30 buwan ang loan na may 7% interes kada taon. Hindi rin po required ang mga miyembro na magbayad sa loan sa unang 6 na buwan at walang late payment penalty para dito. Balita naman po mula sa probinsya, hindi sinanto na magnanakaw ang isang simbahan sa Santa Maria, Bulacan. Kasama sa mga tinangay ng kawatan ang 2 kandelabra o lagayan ng kandila, chalice, lalagyan ng osya, patungan ng poon at 3 bell. Inaalam pa kung magkano ang halaga ng mga natangay. Inala ng mga opisyal ang lalaking nakitang sumisira sa padlock ng simbahan ang nasa likod ng pagnanakaw. Inaalam na ang kanyang pagkakakilanlan. Sugatan ng mag-inang pinagtataga sa kanilang bahay sa Cebu City. Base po sa investigasyon, natutulog na ang mag-ina sa kanilang bahay nang biglang pumasok ang suspect na si alias Loloy at ipinagtataga sila. Tumakas ang suspect pero nahuli rin sa hot pursuit operation. Sa investigasyon, lumalabas na nakaalitan ng suspect ang mister ng isa sa mga biktima. Pero ang mag-ina lang ang inabutan niya sa bahay at napagbuntunan.
Itinanggi naman ng suspect ang pakatang maharap siya sa 2 counts ng kasong frustrated murder. Sapol naman sa video ang pagkahulog ng 3 taong gulang na bata mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay sa Davao City. Nasalo naman siya ng kanyang tiyahin. Anya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang babae na tila binubuksan ng isang pintuan sa iskinitang ito sa Davao City. Hindi niya ito nabuksan kaya umalis na lang siya. Nang biglang may nahulog na bata mula sa itaas. Buti na lang at nasalo ito ng babae. Pamangkin pala niya ang 3 taong gulang na bata na nahulog mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Pinuntahan ng News 5 ang lugar. Eksklusibo namin nakapanayam ang babae sa viral video. Kwento niya, kakagising lang niya noon nang mangyari ang insidente. Papunta sana ako ng CR para umihi. Tapos, nakalak yung pintuan ng CR. Lumabas na lang ako ulit. Paglabas ko, napansin ko ang bata na kumakanta, kaya napatingin ako sa kanya. Pagtingin ko sa kanya, doon na naslide ang kanyang paa. Ika-4 na umanong nahulog dito sa kanilang hagdanan ang bata na mayroong 12 baitang, kaya ang ginawa ng kanyang ina ngayon ay nilagyan na niya ng harang ang kanilang bahay para hindi na maulit ang disgrasya. Naisugod pa ang bata sa ospital noon dahil sa mga bali sa katawan. Laking pasalamat naman ang kanyang ina na hindi na paano ngayon ang anak. Hindi raw nila napansing lumabas ang bata sa kanilang kwarto. Nagtanaw ni siya TV. Nanonood lang siya ng TV sa kwarto katabi ang kanyang papa na natutulog. Tapos hindi namin namalaya na bumaba na pala siya. Sumigaw yung kapatid ko na nahulog na ang bata. Natulala na lang kami sa takot at nerbiyos. Mas hihigpitan pa raw ng mga magulang ang pagbabantay sa kanilang anak para hindi na maulit ang aksidente. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Sa ibang balita, nireklamo ni Senator Judge Erwin Tulfo ang umunay panloloko ng dating Special Disbursing Officer ni VP Sara Duterte na si Gina Acosta. Tila hirap daw kasi siyang makaintindi at magsalita ng Tagalog sa impeachment trial kahapon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Merimon Reyes. Unang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kanyang dating Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Dahil hostile witness siya, allowed ang leading questions. Yun nga lang, hirap daw magtagalog si Acosta. Umabot pa sa puntong nagbalak kumuha ng interpreter para sa kanya. Pero hindi nakapagtimpi kay Acosta si Senator Judge Erwin Tulfo. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Binasa pa nga ni Tulfo ang transcript ng mga sinabi noon ni Acosta sa pagdinig ng kamera. Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Bago naglabas ng inis niya si Tulfo, ilang beses nahirapan ang prosekusyon at depensa kay Acosta dahil tila nalilito siya sa mga tanong, partikular nung busisiin ang accomplishment report ng 125 million confidential funds ng OVP. Pinwestiyon ni Prosecutor Attorney Amado Ligutan kung pwede bang maglaan ng budget kahit wala pang detalye kung para saan ito gagastusin, basta may nakalagay lang na para sa good governance program ng OVP. Pwede yung isama doon sa liquidation report ng kahit anong aktibidad so long as sasabihin nyo parte yan. Governance. Tama po ba? What's the basis? What's the objection? Your Honor. It's not counsel. In fact, I think that's one of the questions some of the senator judges will ask. Ma'am, naintindihan niyo po yung tanong? I can ask that in Bisaya. Ma'am Gina, naintindihan niyo po yung tanong? Sagot ni Acosta, kakarelease pa lang kasi ng special allotment release order kaya wala pang numero o percentage. Pero muling nagkaproblema sa wika. Nalito ako, Your Honor. Nandito ka. Anyways, Your Honor. Ma'am, sa accomplishment report, yes, Senator Judge Zubiri, would you like to offer your services? Yes, actually, not the services to interpret, but
It's possible that Attorney Ligutan could ask the question in Bisaya. Kaya naman si Presiding Officer Cheese Escudero na ang nagtanong kay Acosta. Tagalog naman ang sagot niya. Ms. Acosta, ang tanong po sa inyo, may mga nilagay po kayong accomplishment report na wala dun sa physical and financial plan. Na sinabi nyo lamang o tinisip nyo lang, kasama yan sa good governance program. Ang nasulat sa accomplishment report, Your Honor, is yung mga expenses na allowable po sa confidential funds. Nga lang po nakasulat. Sa physical and financial plan, wala po doon. Generic po ang sa Generic. physical financial Okay. plan, Your Honor. Hanggang sa napatayo na nga si Senator Judge Erwin Tulfo. Nanawagan siya kay Escudero at mismo kay Acosta na magtagalog na. Tumatagal lang daw ang paglilitis. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin tayo ng isang taon dito, Mr. President. Nagbabalita mula sa frontline. Mobile journalist Mary Mon Reyes, News 5. Samantala, ito naman po, balikan natin si Tito Alvin. Nananatili pong nasa Marikina City. Tito Alvin, kamusta na ang sitwasyon natin dyan? Yes, good morning Mami Dims at good morning mga kapatid. Nandito nga pa rin tayo sa Marikina City at mayroon pa rin tayong mga pagulan dito, katamtaman, minsan lumalakas pero ngayon medyo humupayan ng kaunti at ito nga, rumaragasa pa rin yung ating tubig dito sa ilog at medyo bumaba na rin yung ating level ng tubig pero again, kailangan pa rin po natin mag-iingat at maging alerto dahil patuloy po tayo nakakaranas sa mga pagulan dulot ng habagat. At sa katunayan, ayon sa weather advisory ng Pag-asa o yung ating heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa, posible pa rin yung ating mga intense to torrential o yung halos walang humpay na pagulan sa mga areas ng La Union, Benguet, Pangasinan, kasama dyan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Samantalang, posible naman yung ating mga katamtaman at minsan malalakas na pagulan sa mga areas ng Abra, Ilocos Sur, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, maging dito po sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro at sa area po ng Antique. At ngayong umaga nga, kaninang alas 5, meron naman tayong tinatawag na heavy rainfall warning. So magkaiba po yan sa advisory. Yung advisory ay 24-hour forecast. Ito namang heavy rainfall warning ng Pag-asa ay yung ating every 3 hours na nagaganap at nagbabago po yan. Kaya ugaling po natin i-check yan sa Pag-asa dahil updated yan every 3 hours. Nasa heavy rainfall warning naman ang areas po ng Batangas, yung kanlurang bahagi nito, Zambales at Bataan. Red po tayo dyan. At orange naman tayo dito sa Metro Manila, Cavite, ilang bahagi ng Bataan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Laguna, Bulacan, kasama dyan ang natitirang bahagi ng Batangas at Quezon. Samantalang meron naman tayong yellow o yung ating heavy rainfall warning ay nandito po sa ilang bahagi ng Central Luzon. So, ugaling po nating makibalita sa inyong local LGU para sa kaakibat na aksyon o sa ating kaakibat na gagawin. Depende po sa heavy rainfall warning ng Pag-asa. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Maraming salamat Tito Alvin na nanggaling ng La Union kahapon at buti naman nakauwi na. Pero kahapon grabe ang bahabok nanggaling kami ng Quezon City at doon pa man din sa Quezon City dahil syempre sanay naman tayo doon sa area na yun. Ay, yung konting minutes, malaking diferensya yun. Oo, at nakita ko nga kahapon sa mga binabalita natin na lampas na. Yes, lampas tao, especially dun sa sa Tatalon. Gusto ko sana itanong si Tito Alvin kanina kung kamusta yung biyahe naman niya mula La Union going back here sa Manila. Kasi nga kahapon, lahat ata parang pag tinanong mo si General Torre, si MMDA Chairman Torre, no, na kamusta yung daloy ng traffic. Sasabihin niya, lahat po traffic, lahat po baha. In short, talagang kagulo talaga kahapon. So kahapon, going home naman ako from here to Quezon City. 3 hours. Nakadalasan ilang oras? Well, kapag hindi naman ang tawag dito, rush hour, mga 1 hour, no? Pero pag ganun, grabe 3 hours, Kaya kawawa. Ang nakita ko lang, napansin ko lang nito, yung mga commuters. Kasi ang nangyari kahapon, late nag-advise yung LGUs na mag-suspend ng klase. So, nag-suspend sila, late na, 12 na ng tanghali.
Tapos, yung mga trabaho, sabay-sabay din mga nagsuspend sila. So, anong nangyari? Sabay-sabay yung mga tao nasa kalsada. So, you see all of the commuters nakapila, sa bus, sa MRT, basang-basa ng ulan, yung mga estudyante wading through baha. Talagang grabe kahapon. Kahit sa atin dito, malapit dito sa may Sheridan, dito sa may daanan natin, talagang lalaki. Kasi mas malapit ka dito. It makes you wonder, given how extensive our experience is with flooding, will we ever learn from that experience and move forward? Kasi every time bumaha, every time umulan na malakas, bumabaha, parang tanggap na natin na ganyan talaga buhay sa Pilipinas. Exactly. So, parang sinasabi natin, 2026 na book, hanggang ngayon, hindi pa rin tayo magkaintindihan paano tayo magsususpend din ng klase. Iba pa yun. Iba pa yun di ba? Tapos hanggang ngayon, hindi natin alam paano natin tatapusin yung mga pagbaha na problema natin. It's already 2026. Linawin pala natin yung update kanina ni Tito Alvin mula sa Marikina. Yung Marikina River water level po, yung update po, 14.8 meters. Ang normal level po yun. So as of 5:58, ngayon pong August 18, ngayon Tuesday, 14.8 meters considered normal pa yun. Pati nakita naman natin yung background ni Tito Alvin kanina. Medyo kalmado pa. Usually, I think ang medyo nakakaba dyan ay 16, 17, yan yung mga 16 pa, ano na yan pa, second alarm, 18 yung third alarm. Ikaw, mas malayo yung bahay mo Mas malayo ang bahay ko, Bok. Tapos ng Quezon City pa kami kahapon. Pero alam mo, hindi ko masyadong ininda kasi kasama ko yung asawa ko, Bok. So, sabi ko nga sa kanya, Bok, kahit 2 oras kaming magkasama, okay naman pala. Si Tito Alvin, pwede natin balikan. Tita Angela, may tanong si Tita Angela sa'yo, Tito Alvin. Oo, Tito Alvin, galing kang La Union kahapon, di ba? Kamusta yung biyahe mo mula La Union going here sa Metro Manila? Ako, Mami Dims, nagsimula agad yung mga pagulan doon. Nung linggo pa lang, halos walang tigil na yung pagulan at nagtuloy-tuloy na nga yan hanggang ngayon. At yun nga, dahil nga sa walang tigil na pagulan doon, sobrang lubak-lubak ng kalsada. Ang daming mga potholes, ang hirap ng bumiyahe at may mga pagbana, may mga paddles na ng tubig. So medyo delikado Kaya yung mga bumibiyahe ngayon, mag-ingat po tayo at maghinay-hinay sa pagtakbo. At yung mga dumadaan din sa expressway, mababa yung visibility at yun nga, may mga paddles ng tubig para maiwasan yung hydroplaning o yung pagdula sa kalsada. Ayan, maghinay-hinay po tayo ng naman tayo at mas mabuti po yung safe tayo. Mami Dims? Tito Alvin, may tanong lang ako. Hindi, yung mga residente dyan, dahil alas 6:30 na, so may mga residente na dyan sa Marikina. Kadalasan kasi, pag walang bagyo, pag walang baha, Tito Alvin, may mga tumatakbo dyan, nagja-jogging. May mga nakausap ka bang mga residente dyan, mga kapatid natin sa Marikina? At ano naman yung mga pangamba nila? Yes, Kuya Andre, ngayon, kapansin-pansin na mas kukunti yung mga tao. Usually, yung mga dumadaan lang dito is yung may talagang direksyon o yung may pupuntahan. May mga pakay talaga sila. Kunti yung mga nakatambay, wala masyadong tumatakbo. At ito, may mga tao dito is nakakapote, naka-jacket. At ayun nga, papasok sa trabaho. At halos kukunti yung mga tumatakbo dito. Ayan. At siguro, Kuya Andre, nag-iingat na rin sila. At yun nga, dahil nga tuloy-tuloy yung ating mga pagulan dito. May mga konting mga nagtitinda, pero yun, wala masyadong taong nakatambay dito, Kuya Andre. Sige, ingat ka dyan. Maraming salamat. Babalikan ka namin, Tito Alvin, live mula sa Marikina City. Samantala, balitaan pa tayo kasama sina Manong Ted and DJ Chacha. Ulan din po naman daw sa Benguet, Negros Island at ilang pambahagi po ng Western Visayas. Maganda umaga po sa ating mga viewers ngayon sa TV5 at maging sa RP TV. Samantala sa kaugnay pong balita, sinuspinde ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar. Bunsod pa rin po yan ng masamang panahon. Kabilang po dyan ang buong Metro Manila at mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Benguet. Wala ring face-to-face classes sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Maging sa Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Magpapatupad din ang alternative work arrangements sa mga government office sa mga nasabing lugar. Tinanod ka ng baha, sigurado ako baka di ka makilala dyan. Samantala po naman, lumabas po sa pagpatuloy ng impeachment trial kahapon
na utos daw mismo ni Vice President Sara Duterte na ibigay ang kanyang 500 million pesos na confidential fund sa hepe ng kanyang security group. Ayon mismo sa hostile witness na si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, utos daw mismo ng bise na ibigay ang mga kinubrang confidential fund kay Colonel Raymond Lachica. Alam daw kasi nila Chica ang mga confidential activities na paggagamitan po ng pera ng bayan. Ang problema lang, malinaw po sa joint circular o patakaran po sa paggamit ng confidential fund na ang special disbursing officer lamang ang dapat na siyang humahawak ng pera. Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. She gave two reasons, Counsel. Number one, that Colonel Lachica is the one who knows how to implement it. Tama po. And number two, dahil inutos sa kanya ng Vice President bilang head of agency. Tama po, Ma'am Gina? Tama po, Your Yun po Honor. Tama po, yan po ang tinig ni Attorney Virgil Ligutan ng prosekusyon at testigong si Gina Acosta at tinig po ng presiding officer. Salamat! Ay po kay Acosta, 125 million pesos ang ibinigay po niya kay La Chica noong pong 2022 at 375 million pesos naman noong 2023. Sa isang punto nga po ng trial ay nagpakita po ang prosekusyon ng AI photo para ipakita kung gaano karami yung 125 million pesos na cash na confi funds. Dinemo pa ni Acosta kung gaano kalaki yung kanyang nakitang bulto ng pera. Pero panay objection dyan ng depensa. You tell the public, ma'am, if yung nakita mong 125 million pesos in cold cash. Your Honor. Wait. Not done. Counsel, to finish the question, Okay. Attorney Bacuel. Can you please confirm if the cold cash you saw 125 million pesos, do they look like that? Is this AI, Your Honor? Yes, of course. That is simulated. Okay. Is this AI? Wait. Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology. Gaano kataas po? Yung kamay niyo po sa baba, pakipat yan para makita po namin. Ganyan kataas at ganito kalapad? Kasing lapad po ng witness stand? 125 million po yan. Dalawang kahong ganyan. Opo, Your Honor. Yan muli po ang tinig ni Attorney Ligutan at ni Binibining Gina Acosta. Mamaya po kakaruhin natin yan ha kasi po yung nasa crate na bulto ng pera sa pananaw po ng iba ay mukha daw pong sobra doon sa 125 million pesos. So we will find out later on. Siguro sa mga naghahatid ng maleta, kabisado kung gaano karami ang perang yan. Samantala po naman, lumalabas din po sa paglilitis na walang specific na accomplishment target ang 125 million pesos na confi funds ni VP Sara. Pero merong physical and financial plan. Yun nga lang, inamin din po ni Acosta na meron pong ginawa ang OVP na wala sa original na plano nila para po sa confi funds gaya ng tree planting, libreng sakay at medical assistance na isinama sa accomplishment report ng tanggapan ng Vice Presidente. Wala naman daw impormasyon ng Malacanang sa kumakalat na umano'y hiling daw ni Vice President Sara Duterte na private meeting para po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.
Base sa mga kumalat na balita online nitong weekend, hindi raw pinagbigyan ng palasyo ang bise dahil may scheduled meeting na si BBM. Sabi pa sa ilang social media post, humihiling daw si VP Sara na payagan siyang mag-resign at hayaang tumakbo sa 2028 elections. Pero walang opisyal na pahayag dyan ng kampo ni VP Sara at hindi rin daw nabalitaan ng palasyo. Ayon pa kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kung sakaling totoong gustong makipag-usap ng bise sa Pangulo, bukas naman daw ang Malacanang. Sa ibang balita po naman, pumalag ang ilang kongresista na ponduhan muli ang flood control project sa susunod na taon. Sa pagsisimula nga po ng budget deliberation sa Kamara kahapon, lumalabas na 107.4 billion pesos ang alokasyon para sa mga flood control projects sa 2027. Napakalaman din pong walang proyekto sa Davao Region kontra baha. Giit ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino, taasan na lamang daw ang pondo para sa pagpapatayo ng mga classrooms imbis na pondohan na naman ang mga flood control projects. Paliwanag po naman ng DBM, ang paglalaan daw po ng pondo ay nakadepende sa kakayahan ng ehensya na ito'y gastusin. Ngayong second half pa lang po sila nag-uumpisang ma-implement yung kanilang nakalaang budget po para sa kanila na inaasahan pong magsispill over hanggang 2027. By 2027, meron din po tayong isang package ng classroom infrastructure, school infrastructure project na tinatarget po nating ma-implement through a public-private partnership. So ito po ay meron po tayong target na ito po yung PSIP 3 na may estimated project cost na 105.7 billion na labas po on top po of our General Appropriations Act being a public-private partnership, Your Honor. Yan po ang tinig ni Budget Secretary Kim Robert De Leon. Ngayong pong araw ng Martes ay suspended po ang sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kaya pwede hong magluto si Ma'am Ana. Si Ma'am Ann. ng agahan ganun. Samantala mga kapatid, alas 6:40 na ang ating tamang oras ngayon. Good morning sa ating mga suki ngayon. Natuloy pa rin po ang hanap buhay sa mga namamasada ngayon. Kamusta ang inyong biyahe? Meron na bang customer o pasahero? Wala pa rin, ay talaga naman. Hirap nga maghanap buhay ha. Pero sa gitna po ng lahat, kahit na mahirap po ang buhay, dapat hindi natin sinasayang ang mga biyaya ng buhay. Di ba, Andre? Para hindi ka sabihan ng ganire, oy lalaki, kumusta ka na naman? Bigo ka ba? Sandali lang ha. Excuse me, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga, masarap ang buhay. Kaya lagi nating itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo! Vroom vroom, mapapa, bravo! Kitalaga! Oh, Chiba? Yes, sir! Yes, ma'am! Ang Bravo ay mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa lahat ng mga uri manggagawa, mabuhay ang ating mga ka-Bravo, mabuhay! Tama yan, hindi ka papatay-patay. Good morning mga ka-Bravo. Mga kapatid, kami po'y handang-handa na para ihatid ang ilang pang-importanting balita agad-agad. Mga kapatid, balikan po natin ang mga balita sa lalawigan. Nalubog sa abot bewang na baha ang ilang bahagi po ng Dinalupihan, Bataan. Pahirapan ng pagdaan ng mga sasakyan doon. Ang ilang residente sumakay na po ng kalabaw para makatawid sa tubig. Mas mababaw naman ang tubig sa ilang lugar pero kinakailangan pa rin lumusong ng mga residente. Dahan-dahan din sa pagmamaneho ang mga driver po ng pedicab at tricycle. Bukod sa mga kalsada, hindi rin nakaligtas sa baha ang mga sakahan. Nakadagdag po sa pagtaas ng tubig ang umapaw na ilog. Samantala, bumigay ang bagong gawang dike sa Barangay San Isidro, Tarlac City. Ayon sa isang residente, nawasak po ang dike sa kasagsagan ng malakas na ulan. Nangangamba tuloy ang ilang residente na abuti ng tubig ang kanilang mga bahay. Pinaiiwas na ng LGU ang mga residente sa lugar. Nagsasagawa na rin ng sandbagging operations sa lugar habang naghahanda na rin para sa relief operations. Base sa ilang record nitong Pebrero lamang natapos ang dike.
Nalubog din po sa baha ang maraming kalsada doon sa lungsod ni JB Garganera sa Antipolo. Kabilang po sa mga naapektuhan ang ilang mga bahagi po ng Sullivan Avenue sa barangay Mayamot. Kaya marami po ang nayamot. Sa ilang larawang nga po'y kitang hirap sa pagdaan ang ilang mga maliliit na oto gaya po ng mga motorsiklo at kotse. Sa kabila po niyan, may ilang pong mga residente na lumusong pa rin po sa tubig. Patuloy po naman daw ang pagbabantay ng mga barangay official sa mga binahang lugar. Samantala, hindi rin nakaligtas sa baha ang Morong Rizal. Nagmistulang ilog at rumagasa ang tubig sa ilang bahagi po ng Barangay Lagundi. Hirap na sa pagdaan ng mga tricycle at mga motorsiklo. Maingat din sa pagtawid sa kalsada ang mga van at SUV. At mga kapatid, binaha din po ang maraming kalsada doon sa Macabebe, Pampanga. Hanggang Binti at hanggang Bewang din po ang tubig sa ilang mga lugar. May ilang pong naglakas loob na lumusong habang may iba ho naman na gumamit na ng mga bangka. Nagharang po naman ng sandbag ang ilang negosyo para makapagbukas pa rin kahit na binabaha ang mga kalsada. Baha pa more! Alas 6:46 po ang ating tamang oras ngayon. Salad din po ng ating mga suki sa construction business. At sa mga manggagawa po sa construction, tuloy lang po ang trabaho kahit na ulan. Ang iba wala po talagang choice, no? Lalo na po doon sa mga arawang nga po ang sweldo. Kapag ang pinag-uusapan natin sa construction ay yung pong standard ng mga materyales, yan po ang dapat talagang sundin. Standard ang materyales, hindi substandard. Kaya kapag ang pinag-uusapan ay light steel frames, dito ka na sa JMax. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Yan ang kalidad, yan ang quality, maasahan pati po yung kanyang safety. Para sa pinagkakabitan ng ating mga kisamit dinding, JMax Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. JMax Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam. Ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depot, sabihin kaagad ang hinahanap ko, ang gusto ko, wala nang iba. JMax lang. JMax Light Steel Frames, available yan sa Solera Ceramica sa Liloan, Cebu. Ayun Solera Ceramica, Liloan, Cebu. At sa YY Home Builders Depot, doon po naman sa Tagbilaran City sa Bohol. YY Home Builders Depot, Tagbilaran City, Bohol. Thank you At ang JMax ay available din in our leading depot and hardware stores nationwide. And again, maganda umaga po Sir Johnny Nang at mga kawani ng DN Group of Companies. Tuloy po ang trabaho. Good morning Sir Johnny. Good morning. At maging sa kanyang buong pamilya habang nag-aagahan nanonood sa atin, mabuhay! Ang mga taga-Ultra Insulated Panel Systems Corporation, mabuhay and thank you! Ngayon sa mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, matapos ang rollback noong pong isang linggo, ngayon po, eto ho na naman tayo. Para bagang pinasarap ka lang ganun. Panibago pong sirit sa presyo ng petroleum products. 4 pesos po ang taas sa diesel, habang 2.40 ho naman daw sa gasolina, habang 5 pesos naman diyan po sa kerosene. Ang sinasabing dahilan po ng taas presyo, ang muling paglabo ang muling paglabo ng usapang pangkapayapaan sa gitnang silangan. Samantala, naghain ng mosyon ng Department of Labor and Employment o DOLE para tanggalin po ang freeze order sa 85 pesos na aumento sa minimum wage. Isinumiti ito ni Labor Secretary Francis Tolentino sa Pasig Regional Trial Court Branch 152. Ang nasabing korte ang naglabas po ng injunction na nagpahinto sa pagpapatupad ng aumento sa sweldo. Ang giit po ng DOLE, walang jurisdiksyon ng korte at labag sa Article 126 ng Labor Code ang ginawa ng korte. Sa ilalim po ng Article 126 ng batas, ipinagbabawal ang kahit na anong paglalabas ng temporary restraining order, preliminary o permanent injunction laban sa pagpapatupad po ng isang wage order. Ang anumang apela sa isang wage order ay dapat maidulog sa National Wages and Productivity Commission. Ilang ulit ng tinuligsa ng mga labor group ang nasabing desisyon ng korte. At mga kapatid, ang tanong po ng ilang mga labor groups, sa Labor Department, bakit ngayon lang na umabot na po sa injunction yung desisyon? Dati po kasi TRO lang. Bakit ngayon ka lang?
Samantala po tinanggap po ng China Bank ang property na ipinalit ng Villar Group sa kanila pong loan para nga maibigay na sa pamahalaan ang orihinal na lupang nakasanla na pagtatayuan ng LRT-1 Extension Project. Magugunitang 2 lupa na umano'y ibibigay raw ng mga Villar para sa proyekto ang nakasangla pala sa bangko. Kaya para mabigyan solusyon ito ay nagpalit daw ang Villar Group ng isasanlang property kaya daw po nalutas na ang issue. Nakatakdang ibigay po sa pamahalaan ang mga dokumento sa September 1 bilang patunay raw na wala na pong mortgage sa bangko ang mga lupang umano'y ibibigay daw ng mga Villar. Ibig sabihin, magiging clear na wala na yung mortgage doon sa 2 property na yon. September 1 ay i-issue yung parang clearance or release nung 2 property na yon. Then pangatlo, itong Villar Group will be making a formal communication sa DOTR kung ano talaga yung nangyari doon sa meeting na yon. Yan po ang tinig ni LRTA Administrator Hernando Cabrera. Higit 1.4 billion pesos ang naitalang pinsala po sa ating agrikultura dahil pa rin sa epekto ng habagat at ng bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Department of Agriculture, higit 34,500 hektarya ng lupa ang apektado ng sama ng panahon. Higit kalahati po dito ay pinsala sa mga pananim na palay na may halagang 794.4 million pesos. Sunod po ang high-value crops na umabot sa 454 million pesos ang tinamong pinsala. Sa kabuuan, higit 35,000 metriko tonelada ang nawalang produkto. Higit 43,000 magsasaka at mangingisda naman ang naapektuhan. Ayon sa Agriculture Department, halos 211 million pesos na halaga po ng farm inputs ang maaaring kunin sa kanila ng mga magsasaka. May hanggang 25 mil din na po pwedeng ma-loan sa ilalim po ng Survival and Recovery Loan Program. At mga kapatid, naging viral nga po ang mga video kung saan sandamakmak na mga Chinese cabbage at mga carrots ang itinapon na lamang sa Tublay, Benguet. Paliwanag po ng Agriculture Department, dinala ang mga gulay sa trading center sa La Trinidad para nga daw ibenta pero masyadong mahaba ang pila ng mga truck kaya inabot ng 2 araw bago ito na ipasok. Hirap din daw pong ibenta ang mga repolyo kaya po napilitan na lamang ang mga magbubukid na ito'y itapon. Ayon sa DA, malaki ang ibinaba ng mga nag-aangkat ng gulay sa Benguet dahil nga daw po sa masamang panahon kaya bumaba din po ang demand sa mga gulay doon. Pwede naman daw po mabigyan ng ayuda ang mga magbubukid ng gulay ng mga LGU sa ilalim po ng Sagip Saka Act. The part ng DA, actually tuloy-tuloy yung programa natin. Una through Kadiwa. And then, bago pa nangyari itong mga pag-ulan, 11 tons na ng gulay yung nabili through the Madalite Farmers Association dyan sa Cordillera. And then, ang DA mismo sa region natin, bumili ng 1.5 metric tons na dinala doon, ibinenta doon sa lobby mismo ng DA. And then, almost 10 tons yung na-deliver sa tulong ng ating regional office. Yan po ang tinig ni DA Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa. Pero sabi ho naman ng ilang pong grupo doon sa Benguet, ang sinasabing Sagip Saka Act ay wala pa ho daw kaukulang pondo na nagmumula para po naman sa mga LGUs na bumili ng mga pananim at mga produkto ng mga magsasaka. Sa oras na 6:54, mga balita po naman sa ibayong dagat. Kinumpirma po ng ilang mataas na opisyal ng Iran na hindi nila pinapayagang pumasok ang US forces sa mga karagatang sakop po sa bahagi ng Middle East. Sa pahayag ni Iranian Chief Commander Amir Hatami, kabilang sa tinukoy niya ang Persian Gulf, Gulf of Oman at ang kontrobersyal na Strait of Hormuz. Ang giit ni Hatami, hindi na raw may babalik nito anumang pakikipag-ugnayan ng mga puwersa ng Estados Unidos sa kanilang base militar sa Middle East. Matatandaang nananatili pa rin ang tumitinding tensyon sa pagitan po ng Tehran at ng Washington. Wala pa namang tugon dyan ng White House. Habang muling iginit po naman ni US President Donald Trump na hindi raw po maaari magkaroon ng nuclear weapon ng Iran. Yan po ang sinasabi ni Trump. Kasunod nga po ng kakulangan sa paggulong ng usaping pangkapayapaan at diplomasya para nga maresolba ang tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon pa kay Trump, tanging target daw ng kanyang administrasyon na harangin ang anumang pagtatangka ng Iran sa pagkakaroon ng
mapaminsalang mga armas. Sa iba pang balita, lubog po ang maraming lugar sa bansang Peru kasunod ng pananalasa ng matinding ulan doon. Sa tindi nga ng kalamidad, ang ilan sa sewage systems bumigay na habang dose-dose ng mga kabahayan maging mga kalsada mistulang dagat po sa tindi ng baha. Dahil dyan, ipinag-utos na ni Peruvian President Keiko Fujimori ang kanselasyon ng klase kahapon. Patuloy naman po ang isinasagawang assessment partikular sa mga lugar po sa Lima sa kabuoang pinsala ng nasabing matinding pag-ulan sa Peru. Doon kaya trilyon din ang kanilang ginagasta para sa kanilang flood control project. Samantala po naman sa South Korea, isa ang patay habang 3 ang sugatan matapos ang landslide, hatid rin po ng matinding pag-uulan. Kabilang po sa mga sinalanta ng masamang panahon ang lalawigan ng Gyeongsang noong Lunes. Sa tansya po ng kanilang Weather Bureau, aabot sa 800 millimeters ang ibinagsak na ulan simula noong Sabado. Aabot naman sa halos 100 residente ang inilikas ng mga otoridad. Lumobo naman po sa 68 ang kumpirmadong patay kasunod ng malakas na magnitude 7.7 na lindol dyan po yan sa Indonesia. Bukod sa mga nasawi, tumaas sa higit 200 ang bilang ng mga patay. Kaugnay naman yan, kinumpirma ng Indonesian authorities na 2 ospital na ang idineploy bilang tugon sa mga apektado ng malakas na lindol. Taong 2022, nang unang yanigin ng malakas na lindol ang bahagi po ng East Java sa Indonesia. At mga kapatid, sa oras nga po na alas 6:56 na. Ngayon, sa mga suki po ni Nanay Christy Ferming, sa mga nag-aabang po sa ating entertainment news, gaya po ni Ate Dina Aquino. Ayan. Ibigay mo na yan, Flower Girl! Miss Panagbenga Festival. Sa oras nga po ng 6:58 sa Balitang Entertainment, nagtay ang ilang aktor sa awards night para po sa Cinemalaya. Sa Best Actress Award, panalo si Mamang Pokwang. Oy, lagi yan nakikinig at nanonood sa atin. Good morning, Mamang. Good morning. O, nakita niya nga yung t-shirt natin, kaya umorder siya kay Tita Dina. Good morning po, Mamang Pokwang. Sina Pokwang at si Ruby Ruiz. Bumida nga po si Mamang sa pelikulang Two Valid IDs, habang sa status rejected naman si Ruby. Pang-apat na acting award na po ito ni Ruby sa Cinemalaya. Tayo rin po sa Best Supporting Actor sina Lucas Andalio ng pelikulang Mag-iina at KD O'Malley ng Hand of God. Nakuha naman ni Bituin Escalante ang Best Supporting Actress para sa pelikulang Animal. At ang nanalong Best Full-Length Film ay ang pelikulang Mag-iina. Baka may sequel yan. Yung Animal? Hindi. Mag-iina? Yung Mag-iina. Ano? Mag-aama naman. Magkakaroon daw po ng Day 3 ang konsyerto ni Asia's Songbird Regine Velasquez. Gaganapin po yan sa October 19 sa SM Mall of Asia Arena. May oras pa para mag-ipon dahil nga sa August 30 ang ticket selling na magsisimula po at 6 p.m. Naurong ho naman ang meet and greet ni Regine sa October 20 para po sa Platinum 1 ticket holders. Sa City of Dreams daw po sa Parañaque ang venue nito. Magbubukas din po ng karagdagang slots sa meet and greet para nga sa mga pupunta sa Day 3 ng concert. Kilig naman po ang hatid ni Kiara at Mikoy sa kapatid serye po na A Secret in Prague. Si Mikoy, naku, nag-propose na kay Kiara. Pero happily ever after ang dalawa sa bagong yugto ng kanilang storya. Kwento ni Andrea, gumaganap bilang si Kiara, masusubok daw ang kanilang relasyon. Wala nang gulo, wala na ring sikreto. Magkakaalaman na daw ngayon kung compatible ba ang dalawang karakter para sa hinaharap. Abangan pa rin po ang mas exciting na love story ni Mikoy at Kiara sa A Secret in Prague. 9:30 po yan ang gabi ha. Napapanood nyo po sa TV5. Pumalag po naman ang panganay pong anak ng Kramer family na si Kendra laban sa bashers ng kanyang mga magulang na sina Dog at si Cheska. Ibinahagi po ni Kendra sa Instagram ang kanyang pagkadismaya sa mga pagbabatikos daw po na natatanggap ng kanyang pamilya. Tinugunan niya ang mga usapin at paratang na pinilit lamang siya ng kanyang mga magulang na pumasok sa showbiz. Niliwanag niya na pangarap niya ang magkaroon ng sariling karir sa industriya. Buong puso raw itong sinusuportahan ng kanyang mga magulang. Gate pa ni Kendra, hindi controlling ang kanyang mga parents. Samantala mga kapatid, isang heartwarming moment ang na-witness po ng ARMY sa Arirang World Tour ng BTS. Diyan po yan sa Amerika.
Hinalikan kasi ni BTS member Jimin ang isang batang cancer patient sa Texas leg ng kanilang concert. Mula po sa stage, naglakad sa audience area ang K-pop superstar para malapitan at mabigyan ng souvenir na keychain ng fan na isang cancer patient, si Olivia. Bakas naman po ang tuwa sa kanilang fan na tinulungan ng Make-A-Wish Foundation para po matupad ang kanyang pangarap na makapunta sa BTS concert. Nakatakdang bumalik dito sa Pilipinas ang BTS sa kanilang 3-day concert na gaganapin sa Bulacan sa March 2027, and by that time, I do hope marisolba na nila ang traffic doon. Mga kapatid, alas 7 na. Paano? So paano partner? Bukas po Miyerkules na. Pero bago tayo magpaalam, dito po sa mga nakatutok po sa atin sa TV5, ang tamang oras muna na eksakto alas 7 po ng umaga or 7:01. Talaga yung suot mo. Kitang-kita ko nito sa baha. Pag ako ay naanod ng baha. Ano? Hindi, Oo. parang lumulutang lang yung ulo mo. Dito, tingnan mo. Parang kakulay ka ng Turtleneck. TV. Kasi malamig eh. Nasusuot ko lang to pag malamig ang panahon. Parang ulo lang yung nakalutang eh. Ayun na naman tayo, Ted Filon. Oh, tingnan mo. Aba, gumagalaw yung ulo. Kuya Aaron, nakatitig ka na naman dyan. Oy, pero ang oras natin, hatid po sa ating lahat yan ang Ultabayo, ang postbiotic immunity. Ulitin yan, ha? Postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactis strain plasma na galing po sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok at pwede rin po online sa www.ultabio.shop. Pwede rin pong bumili sa 0931-033-2871 at available din po. Subukan nyo na para makasayaw kayo ng walang kahirap-hirap ang Ultabio Trial Pack para sa masarap at mahimbing na tulog. Available po ang trial pack sa Mercury Drugstores nationwide. Ala, bumili pa naman ako ng iba-ibang kulay. Tapos sabi mo, last na. Last na yan. Ngayon patatawarin ka muna namin. Oo. Sige, so mga kapatid sa babay TV5, na. paalam na po sa inyo. Bukas araw na ng Miyerkules. Kami ni Manong Ted hanggang alas 10 pa po pwede kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 101PH at higit sa lahat sa radyo sa 105.9 True FM. See you all tomorrow. Back sa ating mga kapatid sa FSU. Maraming salamat, Tito Ted at Tita Chacha. Ibigay ang hilig ni Tita Chacha. Hindi sila makasagot eh. Hindi na, wala na. Walang laban. Naglaban. Ito pa ang ilan nating mainit na balita at paandar ngayong umaga. Ilang bahagi ng Metro Manila lubog sa baha kasunod ng walang patid na ulang dala ng habagat. Ilang residente sa Barangay Tatalon sa Quezon City inilikas matapos umabot sa lampas tao ang baha. Mga residente sa Pampanga, kanya-kanyang diskarte dahil posibleng matagalan pa ang paghupa ng baha. Sa morning biyahe, ilang pangunahing kalsada sa Bulacan hindi madaanan dahil sa matinding baha. At sa News Explained, military badges sa uniforme ni dating Juan Pacman Fortilis Congressman Mikey Romero, bakit nga ba naging kontrobersyal? Para sa iba pang update at pampagana, tutok lamang sa Frontline sa Umaga. Nagbabalik ang Frontline sa umaga. May higit ang pamilya ang inilikas sa Barangay Apolonio Samson sa Quezon City matapos itong malubog sa baha. Para sa Morning Ronda, live si Kapitana Carol De Asa. Kapitana Carol, kamusta ang sitwasyon ng mga residente dyan? Yes, Bok, daang mga residente ang inilikas dahil sa matinding pagtaas ng tubig baha sa ilang barangay sa Quezon City. Mabilis ang pagtaas ng tubig baha dito nga sa Barangay Apolonio Samson, Quezon City kahapon dahil sa walang patid ang buhos ng ulan na naranasan sa iba't ibang lugar dito nga sa Quezon City. At Bok, tinatayang nasa 127 na pamilya o 131 na individual ang inilikas ng ating barangay at kasalukuyan na ngayon ay nasa evacuation center
Center dito nga sa multipurpose hall ng Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. At ayon nga dito sa Barangay Risk Reduction Management Office ay 70% dito sa Kaingin Bukid, partikular sa tabing ilog, ay nakararanas talaga sila ng matinding pagtaas ng tubig baha sa tuwing maulan o kaya ay may pagbagyo. At ayon nga rin sa kanila ay umaabot daw ito hanggang sa 8 hanggang sa 10 talampakan ang tubig baha. At doon nga sa ating kuha ng video ay makikita nga natin para alam ng ating mga tagapanood na umabot nga yung tubig baha doon sa board ng basketball ring. Ganyan katindi ang pagtaas ng tubig baha kahapon na nagbistulan ng ang ilog. At dagdag pa ng ating Barangay Risk Reduction Management Office ay sapat ang kanilang supply at nakapamahagi na rin sila ng hot meals at mga relief goods para sa ating mga naapektuhang mga residente. At bukod dyan ay nakapamahagi na rin sila ng gamot, lalong-lalo na nga itong doxycycline na kontra leptospirosis para sa ating mga residente na lumusong sa baha kahapon. Dumako naman tayo, Bok, dito sa kinatatayuan ko sa Cypress Village na kung saan dito ay umabot naman sa 5 talampakan ang tubig baha kahapon. At yung mga karamihan ng mga residente dito, Bok, ay hindi na sila nagsilikas. Yung iba ay umakyat na lamang sila sa kanilang ikalawang palapag na bahay. Ang iba naman ay nakisuyo sa kanilang mga kapitbahay na kung maaari sila doon muna makituloy. At yung iba naman ay hindi na rin talaga umalis sa kanilang tirahan at hinintay na lang humupa yung tubig baha. Ayon nga sa mga residente na ating nakapanayam ay ngayon lang kahapon ay talaga namang ang tindi daw at napakabilis yung pagtaas ng tubig baha. At makikita nga natin sa kanilang mga mukha, Bok, kahapon ay talaga naman takot yung talagang umiral sa kanila. At ating nakapanayam naman, Bok, ang focal person ng Barangay Risk Reduction Management Office ng Barangay Apolonio, Samson, Quezon City at ang ilang mga residenteng apektado ng pagtaas nga ng tubig baha dito sa naturang barangay. Pakinggan natin, Bok, ang kanilang mga pahayag. Halos po 70% ng buong Kaingin Bukid ay binabaha, partikular sa tabing ilog dahil po ito ay katabi nga ng ilog. Tumataas ang tubig hanggang 8 to 10 feet. Kung makikita nyo po siguro or kung meron po kayong idea kung gaano kataas ang isang basketball ring, yung pinaka-board niya, nilalamon po siya ng tubig. Mabilis talaga ang tubig ngayon. Talaga ang lakas ng tubig hanggang sa second floor na po namin talaga kanina. Sobrang hirap talaga, lalo pag yung mga may makasama ka mga bata, hirap po lumikas. Lalo yung lugar namin, napakakipot ng daanan. Nakakatakot po talaga namin. Critical talaga. Mga bandang ang kasalukuyan tumaas ng husto, mga bandang alas 5. Sa lakas sa bilis ng pasok ng tubig, kung dadalhin ko pa sa evacuation center yung misis ko, wala na akong masasalbang gamit, mababasa lahat. Di pagbalik ko, wala na, lutang na lahat, wala na kaming bibihisan. At ayan nga, Bok, ang latest update dito. Sa ngayon, Bok, sa kinatatayuan ko, ito yung Cypress Village na kung saan ay ito nga yung tumaas din yung tubig baha nga dito. At makikita mo ngayon ay wala na dito sa aking kapaligiran yung tubig baha, humupa na at ang naiwan na lamang dito ay mga nagkalat na mga basura. Ayan, at saka mga putik. At ngayon may makikita rin tayong residente na naglilinis na kani-kanina lamang. At yun din, yung rescue boat na ginamit ng ating barangay para ma-rescue na mabilisan ng ating mga residente nga dito sa Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. At ayan ang latest dito, Bok. At yan ang aking morning ronda. Ako, si Kapitana Carol, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Kapitana Carol de Asa. Samantala, naperwisyo naman ang mga commuter sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil po sa walang tigil na ulan. Binaha rin ang maraming kalsada, kaya ang resulta, traffic. At live mula sa Makati City, nasa frontline po ng balitang yan si Brian Castillo. Brian, kamusta ang sitwasyon dyan? Medyo humupa na yung baha sa nakikita ko sa video mo, no? May mga bahang lugar pa ba dyan sa Makati? Anjay, mahinang ulan na lang naranasan dito sa
Malayo ito sa eksena kahapon kung saan ang mga commuter na pumasok sa trabaho sa Makati naperwisyo ng biglaang pagbaha. Sa Hillpuyat Avenue, tumirik na ang isang jeep sa lampas gutter na baha. Kaya ang mga pasahero isa-isang nagbabaan at lumusong na lang sa tubig. Ang ilan dumiskarte na lang para makatawid sa baha. Tulad na lang ng mga commuter na ito na sumampa sa matataas na sasakyan para hindi abutin ng tubig. Itinaas na rin ng mga commuter na ito ang kanilang pantalon para lusungin ang baha sa Osmeña Highway. Pila-pila sila daan sa Makitid Center Island na hindi masyadong lubog sa baha. Napilitan ding bumaba at maglakad sa gilid ng South Luzon Expressway o SLEX ang ilang pasahero. Ayon sa uploader, naipit kasi sa matinding trapiko ang mga sinakyan nilang pampublikong sasakyan sa northbound lane malapit sa Magallanes. At para mapaghandaan ang muling pagbaha, may mga nakahanda ng mobile pumping units ang MMDA dito sa Makati para mahigop ang mga maiipong tubig sakaling bumuhos na naman ang malakas na ulan. Andre, sa ulan ay wala ng pagbaha sa malaking bahagi ng Makati City. Nanatiling passable ang lahat ng mga kalsada, partikular na yung mga binaha kahapon gaya dito sa EDSA Magallanes para doon sa may Buendia Avenue. Samantala, dahil inaasahang masama pa rin yung lagay ng panahon sa buong maghapon, walang pasok sa lahat ng antas, public at private schools dito sa Makati City. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Andre. Mag-iingat kayo dyan. Live mula sa Makati. Maraming salamat, Brian Castillo. Inabot nga po ng magdamag bago nakauwi ang ilang estudyante at empleyado na na-stranded sa Maynila dahil po sa baha. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Nina Ompauco. Nina, good morning kapatid. Maulan pa ba dyan ngayon? Dimpos, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan dito sa lungsod ng Maynila. At kung mapapansin nyo sa aking likuran, ay passable na ng mga sasakyan at mga motorista itong kahabaan ng Espanya Boulevard, partikular dito sa harapan ng UST. Sa monitoring ng MMDA, gutter deep ang baha sa ilang kalsada, kabilang sa apektado ang Espanya Boulevard, Abad Santos Avenue, Rizal Avenue at LRT1 Quirino Station. Nakakadaan pa naman daw ang lahat ng uri ng mga sasakyan sa mga kalsada na yan. Kahapon nga ay matinding baha ang namerwisyo dito. Sa videong ibinahagi sa News 5, makikita ang nagmistulang lawa na ang loob ng University of Santo Tomas. Kinakailangan gumamit ng maliit na bangka lang mailikas ang mga stranded na empleyado sa loob at mga estudyante. Inabot daw ng 8 oras bago nakauwi ang ilan nating mga kapatid. Pinasok din ng tubig ang UST Hospital kasunod ng halos walang tigil na pag-ulan. Stranded naman ang ilang estudyante dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig sa paligid ng Espanya Boulevard. Sa ngayon ay patuloy nating sinusubaybayan ang lagay ng panahon at sitwasyon sa mga bahaing lugar ng Manila. At kani-kanina lamang ay nasaksihan natin ang libreng sakay na handog ng DOTR para sa ating mga kapatid na at sa mga kapatid nating empleyado na papasok sa kani-kanilang mga trabaho. Dimpos, yan muna ang Maraming salamat, Nina Ompauco, live mula sa Maynila. Posibleng matagalan pa raw ang paghupa ng baha sa ilang lugar sa Pampanga. Kaya ang ilang apektadong residente, tiis-tiis muna kahit pinasok na ng tubig ang kanilang mga bahay. Live mula sa Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kamusta dyan? Angela, nananatili pa ring lubog sa baha ang bayan ng Macabebe sa Pampanga dahil sa ulang dala ng habagat. Higit 1 buwan na raw nagtitiis sa baha ang mga residente mula nang magsimula ang tag-ulan. Lahat daw ng 25 barangay sa Macabebe ay lubog sa baha. Aabot sa 4 na talampakan ang taas ng tubig sa ilang barangay. Dahil patuloy pa rin ang pag-ulan dito, posibleng matagalan pa ang paghupa ng baha. Gumagamit na rin ng bangka ang mga residente para lang matawid ang tubig o di kaya ay sinasamantala ang libreng sakay. May mga naglatag na rin ng mga sandbag para hindi pumasok ang baha sa kanilang mga tindahan. Pero ang isang convenience store kahit na may sandbag sa tapat, pinasok pa rin ng tubig. Paliwanag ng MDRRMO ng Macabebe, mababa talaga ang kanilang lugar kaya nagiging catch basin ito ng tubig mula sa Pampanga River.
Kapag high tide, hindi raw agad nakalalabas ang tubig mula sa mga ilog, kaya mabilis na nalulubog sa baha ang ilang barangay rito. Ang kalapit na bayan naman ng Masantol na naging catch basin din ng tubig mula sa Pampanga River, nakaranas din ng pagbaha. Sa San Roque Chapel, hindi napigil ang misa kahit lubog sa baha ang simbahan. Nalubog din sa baha ang ilang barangay sa Lubao, Pampanga. Sa barangay Santa Cruz, sinuong ng mga residente ang lampas gutter na tubig. Angela, sa tansya ng Makabebe MDRRMO, kung magpapatuloy ang pag-ulan sa mga susunod na linggo, posibleng abutin pa ng Setyembre bago tuluyang humupa ang baha sa Makabebe, Pampanga. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo. Dakala, salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, nakataas na nga po sa orange rainfall warning ang ilang bahagi ng Luzon. Dulot pa rin ang pag-iral ng hanging habagat. At live po mula sa Marikina City, nasa frontline ng balitang yan ang ating weather frontliner Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, saang mga lugar ba ito? Yes, Mami Dims, ayon sa pinakauling weather advisory ng Pag-asa o yung kanilang heavy rainfall warning advisory, posible pa rin yung ating walang humpay na pag-ulan sa mga areas ng La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, maging dito po sa yung ating mga 50 to 100 o katamtaman at tuminsan may kalakasang pag-ulan sa mga areas ng Abra, Ilocos Sur, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, including dito sa Metro Manila, Rizal, Laguna at Oriental Mindoro, kasama na po dyan ang Antique. Ang natitirang bahagi po ng Central Luzon, ang Calabarzon area at Mimaropa, posible naman po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan dyan at meron din tayo mga inaasahang thunderstorm. Kahapon, sa kasagsagan ng ating mga pag-ulan, nakapagtala po ang Pag-asa Science Garden ng 202.1 mm na pag-ulan. Sa loob lamang yan ng 5 oras. Yan ay mula alas 8 hanggang alas 2 ng tanghali. Ikinukumpara ito ng MMDA sa pag-ulan na dulot ng Bagyong Ondoy dahil marahil nakita nila yung 455 mm. Pero pag nilinaw mga kapatid, mas di hamak na mas maraming tubig na pag-ulan ang idinulot ng Bagyong Ondoy na nasa 341 mm sa pag-ulan in 6 hours. So sa loob lamang ng tubig, in a span of short time, mas malawak yung mga pagbaha at mas marami po tayong napinsalang areas sa Bagyong Ondoy. At kung i-reference natin yung tubig dito sa Marikina River, sa Bagyong Ondoy, umabot yan o lumagpas yan sa 21.5 meters at halos umabot nga dito sa tulay. At kahapon naman, pinakamataas yan sa 17 meters lamang dito sa Marikina River. Ganun pa man, malakas at magpapatuloy nga yung ating mga posibleng malalakas sa pag-ulan sa mga susunod pang mga araw dulot ng habagat. Kaya kailangan pa rin po natin maging alerto at mag-ingat. At yan muna ang latest mula sa ating panahon. Ito po si Tito Alvin Pura na lagi may panahon para sa inyo. Maraming salamat, Tito Alvin Pura, live po mula sa Marikina City. Kaugnay ng mga pagbahang naranasan sa Metro Mall, Manila, kausap po natin si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Good morning, GM Torre, and thank you for joining us. Morning. Good morning, sir. At good morning sa inyong mga tagapakinig. Good morning, ma'am. Okay, go ahead. Well, oo, syempre, grabe nga po yung mga pag-ulan kahapon at according nga po sa inyong mga interview, 1.7 millimeters ng ulan po ang bumuho sa Metro Manila. At sa loob lamang po yan ng 5 hours, 5 oras kahapon. So gaano po kalaki ang naging epekto nito sa kapasidad po ng drainage at flood control system? Kahapon po ay talagang nakita natin ang kakaibang ulan at talagang nakita natin ang mabilis na pagbaha at pagtaas ng ating mga waterways at ito ay mga hanggang sa mga kalsada at mga mismong tulay. Kaya ito po, for context lang, no? Sa bagay, katatapos na ng ating weather report, for context, sa loob ng 5 oras, ibinuhos ng langit ang 44%, almost kalahati ng 24 hours ng Ondoy. Kaya medyo nasa taas talaga ng capacity yun, overcapacity talaga ng ating design capacity ng ating drainage system yan.
Well, actually, sir, we understand naman po talagang grabe yung buhos ng ulan. Pero on the other hand po kasi, medyo malawak na po yung ating karanasan, ating lahat sa matinding buhos ng ulan. Pero paulit-ulit pa rin ho yung baha. So I suppose ang tanong ng maraming tao is, what can we do para hindi na maulit o kaya ma-mitigate ang pagbaha dahil naman hindi na unusual, I suppose, yung malakas na ulan ngayon. Yes po, sa pagbabago nga ng climate change nito, sa pagbabago ng conditions at saka ng behavior ng pag-ulan, nakita natin that there is really a need to re-examine yung ating flood control system. At kasi kung titingnan natin, ang design capacity niyan, based on the GCAP 30-year and the 100-year study, ang tinitingnan natin capacity niyan in 48 hours is 239 at saka yung 239 mm for 48 hours. In 48 hours. Kahapon nakita natin sa 5 oras lang bumagsak na kaagad ang 201. So almost 4 times nung design capacity yung bumagsak kahapon. Kaya sa pagpatuloy ng ganito ang ating mga pag-ulan ay kailangan na nga talagang re-examine ang ating flood control system at ang ating drainage management. Well, GM, yung mga madadalas po na bahain na lugar tulad po ng Tatalon kahapon, lampas tao po yan. Yung sa May E. Rodriguez at saka sa G. Araneta, mga chest deep po, yung lalim po ng mga pagbaha doon. Ang sabi po na ating Pangulo noong mga nakaraang araw, mabilis na daw po bumaba yung mga baha sa mga lugar na yan. Sa ngayon po ba, nakita na po natin na talagang mabilis talagang bumaba? Kamusta po yung mga areas na talagang lubog na lubog po sa baha kahapon? Mabilis. Maniwala po ng ating mga kababayan o hindi, ay talagang mabilis yung paghupa ng tubig baha sa area na yan. Kasi nung una nga, may nag-jet ski pa pagkatapos nawala na lang ng after a few hours dahil mabilis man ang takbo ng San Juan River. So nakita natin, talagang yung super talaga na lakas at bagsak ng ulan, talagang contributing factor doon. GM, at this point po, ano yung maipapayo niyo sa mga tao na kailangan yung bantayan ng mga lugar, lalong kung sakaling lumala pa yung pag-ulan? Ano yung, kumbaga, mga lugar na delikado na kailangan bantayan ng mga tao? Yes, sa ating mga kababayan naman, alam naman nila kung nasa low-lying area sila. Based sa experience natin, nakikita naman nila ang behavior at condition sa kanilang lugar. Kaya kung malapit po kayo sa mga waterways, lagi pong mag-ingat, magbantay at pag makita po niyo napakalakas ng ulan at may possibility ng mabilis na pag-angat ng tubig, ay maghanda na po talaga sa preemptive evacuation at para hindi na po kayo abutan ng panganib dyan sa inyong mga lugar. Talaga pong kakaiba ang ating weather at kakaiba rin ang since last week, ang malalakas na ulan. Mabuti lang alam po, medyo maiksi ang duration. Kaya pag tumitigil naman ang ulan, ay bababa naman kagad ng tubig. GM, nako, inuubo na to si GM. Siguro nababad po kayo sa ulan din kahapon, nabasa. No? Pero GM, hingi na rin po kami ng update doon po sa nangyaring pagkalat po ng basura doon sa tubig malapit po sa Parañaque. Lahat po ba ng basura doon ay natanggal na? Ngayon pong bumaha ulit, may mga basura pa rin po bang mga napunta doon? Meron pong natanggal na po muna yung mga naunang basura, pero sa ngayon po, iobserbahan natin dahil nagkaroon tayo ng mas malaking trash trap, mas matibay yung trash trap sa Bukana po, sa inlet ng water channel na yun, ng Redemptorist Water Channel. Sa ngayon, inaabangan natin kung ganun pa rin, pero kahapon nakita natin sa taas ng tubig ay talagang dinala at inanod ang mga basura papunta sa mga major waterway gaya ng Pasig River. At kahapon nakita natin napakarami pa rin basura na lumutang sa Ilog Pasig. Although dahil malaki nga lang ang Ilog Pasig, medyo nakadisperse po sa ating paningin. Pero napakarami pa rin po ang ating nakakita at magkiklina pa rin tayo para matanggal yung mga basura na yan. I remember last week ata, GM, nagbanta kayo sa mga tao na bibili kayo ng baseball bat dahil sa pagkalat ng mga basura
sa mga estero at sa kalsada. Kayo ba'y nakabili na? Pinagbibidding pa ho natin dyan. Pinagbibidding natin. Procurement process. May bidding pa ng May baseball bidding bat. pala ng baseball bat. Pero seriously, sir, do we see the need for improving the waste collection management system? Kasi sa huli, yung mga tao tapon ng basura, pero on the other hand din naman, minsan yung basura din hindi na kokolekta na maigi. Opo, kailangan talaga yun dyan. Dahil ang pagkukoleksyon po ng basura ay dalawang aspeto talaga yan. Ang isa ay sa gano'n ng gobyerno, obligasyon ng gobyerno na gumawa ng sistema kung paano koleksyonin, ihawal at i-dispose ang mga basura na yan. Pero siyempre, on the other side, may obligasyon din ng ating mga kababayan na huwag nang dumagdag sa stress at sa bigat ng problema ito sa pamamagitan ng pagsunod, especially sa mga pinakasimpleng pamantayan at panuntunan sa disposal ng basura, gaya halimbawa ng segregation, reduction, recycling, at ang iba pang paraan para kukunting basura na lang, minimum na basura na lang ang makarating sa ating mga landfill. At meron pong programa ng MMDA ng Trash to Grocery Program. Yan po ay dati namang ginagawa namin, ngayon ay i-relaunch ko sa ating Facebook page para maintindihan at ma-encourage ang ating mga kababayan na mag-participate sapagkat sa pamamagitan ng kanilang pag-recycle ng mga basura ay makakakuha pa sila ng grocery at magkaroon ng pakinabang itong kanilang mga pagpapagal at pagtutulong sa ating gobyerno. Okay. Thank you, sir. MMD General Manager Nicolas Torres III, ipahinga niyo po ang inyong ubo. Susunod, ilang pangunahing kalsada sa Bulacan hindi madaanan matapos malubog sa baha. Huwag kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong maagang kasalo sa balitaan, ang Frontline sa Umaga.